Yung estilo ho nila mga bossing pananakot lang, eh. No, kakasuhan, kakasuhan. Ay, makakasuhan po ang presidente diyan. Tingin mo walang mga lawyer 'yan? Walang nakapaligid na mga mambabatas, asawa nga niyan, eh. Di ho ba? Oh, Betrayal of the public trust, pagtataksil sa pagkatiwala ng bayan na binigyan ka ng kapangyarihan upang tingin ko, yun ang kinakaharap ni Inday Sara Duterte. Ano ba yun? Tatraidor sa tiwala ng bayan. Yun ang kinakaharap ng ating vice-presidente at mukhang malabo yun para sa presidente. patupad mo at bigyan mo ng proteksyon ang saligang batas. Meron din po nagtanong Protektado ang saligang batas. May nagtatanong daw, Attorney Sal, meron po bang immunity ang Pangulo na hindi makasuhan habang siya'y kasalukuyang Pangulo? May immunity siya. Pareho din ni Oo. Presidente Duterte. May Kala ko sasabihin walang immunity, eh. No? Talagang niloloko nyo na ang taong bayan. Kala ko sasabihin walang immunity. immunity during the term. Pero pag ikaw yung nakababa na, pwede ka nang kasuhan. O halimbawa, hindi ka nakasuhan ng impeachment. Dahil hawak mo, kontrolado mo yung mga nandyan sa House of Representatives, Aha. pwede kang kasuhan pag ikaw'y bumaba na. But those Ano ikakaso? Sige nga, magbigay nga kayo ng isang ikakaso sa Pangulo. who are on the downline of the President, Attorney, pwede Wala na to, naglolokohan na lang to. SMNI, si Panelo. Pagdaanan nyo nga ho yung channel nito, mga bossing. Wala na nanonood, eh. Wala nang nagtitiwala. Itigil na natin yan. Dumako na ho tayo, mga bossing. Dito, ay, nasa na. Oh, nawala ako. Dumako na ho tayo, mga kababayan, dito sa isang Duterte pa din, no? Oh, wala pong iba kung di si Noybi, mga bossing. No? Wala pong iba kung di po si Banoy. Si Binoy. Anong Bano, Mark? Magalit sa yan. Hindi kasi parang yung mga kilusan ho kasi ni Robin Padilla, matatawag mo ng Banoy. No? Matatawag mo ng Banoy. Kung magpapasa ng bill. Yung sinasabi ko sa inyo palagi, magpapasa ng bill, anti-dynasty. Nakarinig na may 3 Duterteng makakapasok doon sa, papasok o tatakbo sa Senado, okay daw sa kanya yon. Gustong pakilaman yung problema doon sa Gaza. Samantalang ito, may problema naman ho tayo sa West Philippine Sea. Anak ng tinapa. Lahat na ho, mga kababayan. Pagdating naman po doon sa sa Senado, makikipagdebate, magbabasa ng napakahaba-habang Ingles na libro. Biglang magtatawa na lang po. Bakit to? Kasi wala doon sa libro na binasa niya yung pinag-uusapan. Paano mo masasabing matalino, mga kababayan? I move. Sabi mo, sino ba yon? Sino yung nag-ano sa kanya? Nagsasabi, I move. Sabi mo, I move. O yun. Hinto nga muna tayo. Si JB Ejercito. Di ba? Sabi dito, lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Alam naman po namin yon. Ikaw ay artista. Binigyan namin ng pagkakataon para manungkulan o para maging senador ng Pilipinas. Kaso, ang ipinamumukha mo sa amin, senador ka lang ni Duterte. Ipagmamalaki mo pa sa amin, kitang-kita nyo naman po at halatang-halata na, Duterte ako. Kahit sunugin ka, mangangamoy Duterte. Paano yung mamamayang Pilipino na nagluklok sa iyo dyan? Paano yun? Diba? Bilang isang senador ng Pilipinas, hindi ka dapat, kagaya na lang ho, yung sa impeachment, wala dapat kinikilingan to. Hindi dapat ipinamumukha sa atin, mga kababayan, na eto, dito ako, haharang ako sa impeachment, samantalang hindi pa ho nakikita yung mga ebidensya at dokumento at ihaharap sa kanila, may husga na po. Ano matatawag mo doon? Senador ng mga Duterte, hindi senador ng bayan.
Bakit nyo ba niloloko na boy sili si Robin? Ano bang meron sa sili? I-check ko nga mamaya kung ano yung sinasabi niyong boy sili si Robin. O, tuloy! Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict, no? Kaya ako po ay sanay sa korte. Yun ba yun? Ako po ay laging humaharap sa korte. Iba naman yun. 'Di ba? Ikaw yung hinahatulan dun. Hindi, ngayon, ikaw yung hahatol. Tapos ang pinapakita mo sa amin, laging ganyan. 'Di ba? Laging meron parang isang tao lang silang pinagsisilbihan. Isang pamilya lang silang pinagsisilbihan at wala pong iba kundi ang mga Duterte. Kailangan po siguro na maipaintindi po natin sa lahat ang due process. Di ba nga yung impeachment na ibinibigay kay Inday Sara Duterte ay due process? Para ipagtanggol ninyo o para ipagtanggol niya ang kanyang sarili kasama ng mga abogado niya. Di ba? Hindi naman po biglang, wala, arestohin si Inday Sara Duterte. Bakit? Kasi may bali-balita, ganyan, nagnakaw ng pera. Yung confidential funds, hindi maipaliwanag. Ikulong na yan. No, i-impeach yan. Pero wag ka, Binoy. Ako naniniwala ako. Ma-impeach o hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte, tingin ko iuusad pa din ng mga kongreso yung sinasabi nilang kakasuhan nila ng plunder si Inday Sara Duterte. No? Kung hindi man ma-impeach dahil nga mga pinagmamalaki nyo, kaibigan kayo, madami kayong bilang na nakasuporta kay Sara Duterte o Inday. Nandiyan ang kongreso, hahabulin pa din siya, no? At kakasuhan ng plunder. Tingin ko kahit po mga kababayan na ma-impeach si Inday Sara Duterte, yung plunder na sinasabi po ng kongreso, itutuloy pa din po nila yun. No? Hanggang sa talagang talagang mapanagot ito sa batas. Sabi ni Unworthy06, kaya nga pinatakbo ni Digong yan kasi alam nila paano pasunurin ang asong askal. Kung ako si dating Pangulo Duterte, ang papatakbuhin ko, yung matalino. 'Di ba? Yung magaling. Hindi yung ganito lang.